is again your host. My name is Waray, and this is my third video today, September 26, 2024. Sinisipag po tayo guys because you started loving my videos. Kaya taos-pusong pagpapasalamat mula sa aming team for watching my simple reactions, simple vlog for you guys. Uulitin ko at maybe uunahin ko lagi o magiging opening ko na ang pag-remind sa ating mga kababayan na may disgusto sa aking mga vlog. Again, you can skip, you can scroll, and you are not required to watch if this video would just stress yourself. Kaya libre po tayong umalis, libre po tayong mag-skip ng any video coming from different vloggers. Kasi mahirap mag-comment sa baba na ikakasira din lang ng mga content creators. So better stay away from our vlogs if you don't want to watch. At sa mga sumusuporta, maraming salamat syempre from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik ng ating vlog kahit hindi tayo expert, hindi natin kailangan maging expert by the way. If you have ideas, if you wanna share your time, so everybody's free. Dahil dito sa couple na ito, nai-inspired ako to go back to my guesting yung mga previous guesting ko na may mga masalimuot din mga pinagdaanan. Kasi si Carlos ay hindi nag-iisa. Marami siyang kahalintulad na mga the same problem with their family o yung issue. Isa sa mga factor din itong mga pamilyang nagwawatak-watak ay dahil nga sa kulang sa kaalaman. Marami sa akin nagtatanong kung bakit daw ako nagkaka-interest dito sa kwento ni Carlos, samantala marami naman daw pa katulad din ni Carlos ang naging sitwasyon. Bakit hindi ko daw bakit hindi pinag-uusapan? Hindi kasi tayo pwede magkumpara sa mga pribadong tao. Publiko siya ambassador pa, endorser pa. Kumbaga, ang lawak ng influence ni Carlos para sa mga kabataan na either dalawa lang ang pwede niyang pagpilian to be a good person, good ambassador, good example. It's up to the public people what kind of life they are going to choose. Is it to influence the next generation in a very positive legacy, or are they gonna use their influence into a very bad or negative legacy? Yun lang yun. Kaya hindi tayo pwedeng mag-compare ng mga taong nasira ang pamilya privately sila private person, private family. Dito kay Carlos na pinag-usapan hindi lamang ng Pilipinas, kundi buong mundo kasi nanalo siya At itong sinalihan niya ay hindi lang local, hindi lang national, but this is an international competition. That's why he was been known very instantly after he was awarded as 2 gold medal in the recent competition. Kaya I know that kasi kahit sa mga previous guesting ko, kung babalikan, actually binalikan ko yung iba. That's why nung vlog ko kaninang umaga, yung buhay dyan ni Miss Arcibal ang apelyido noon, hindi ko maalala pa ang pangalan. I tried to go back to that live stream kung anong title. Hindi ko pa siya mahanap-hanap kasi wala itong thumbnail na si Miss Arcibal nung nag-guest siya sa akin kasi nga it was a voluntary guesting. I'd like to show you one at bibigyan po natin ito ng reaction ulit kasi nga requested ito sa comment section na mag-vlog din ako ng ibang mga family. Okay. Actually, hindi namin napigil ni Sir Julius kung paano siya pigilin sa mga maaanghang niyang binitawang salita. Hinayaan na lang namin siya magkwento para ma-release niya yung kanyang puot sa damdamin na hinold niya for 7 years.
7 years, kung hindi ako nagkakamali, 7 years or more na hindi niya kinakausap yung kanyang ina dahil ibinugaw siya ng kanyang ina mismo. Hindi lang kanyang ina, kundi mga kapatid, mga nakakatanda sa kanya. Ibinugaw sa kapitbahay, binenta yung kanyang katawan, marami pa. Nakakagimbal na revelasyon ng aking special guest. At sana panoorin ninyo ito dahil 4 minutes itong clip na aking nakuha. Pero I promise I'm going to put the link in the description box if you want to watch the full story. Actually, this is not anymore to Marites Miss Ophelia kasi siya mismo ang nag-offer ng kanyang buhay, kwento ng buhay niya dito sa channel ko. At para mapatutuhanan, panoorin ninyo ito at pagpasensyahan nyo no guys, 4 minutes ito na clip. Ito na yung pinakamaiksing clip na naisip kong i-flash kasi ayoko ring mahaba para hindi kayo maburyong. Okay, so let's watch this all together. Kaya alam nyo ba na ang edad ko, pag uwi ko palang galing Quezon Province, pinare-rape na ako ng nanay ko sa kapitbahay namin. Ang dilim-dilim na ginawa kong lahat para sa pamilya ko. Ipinakita ko yung pagmamahal ko, pero ako may napalaba ko sa kanila. Wala. Kahit yung mga anak ko, wala. Bakit ngayon umiiyak ka, kapatid? Saan nanggagaling yung mga iyak? Bakit? Hindi kasi umiiyak ako kasi ang iniisip ko at sinayang ko yung buhay ko, sinayang ko yung mga pagkakataon sa buhay ko para lang sa kanila. Anong napala ko? Kapatid, huwag kang gumamit ng word na sinayang mo. It's not too late to change. Hindi pa huli ang lahat. Kaya nga sabi ko nga, na may magandang buhay ka na. Kaya nga sabi ko, sis. Bago mo na rin yung buhay mo. Kaya nga sabi ko, sis, na handito na ako sa Norway, malayo na ako. Ngayon, kung gugustuhin ng mga anak ko papuntahin dito yung ina ko, bakit hindi? Magwawala uli ako. Sisirain ko ang buhay ko uli para sa kanila. No. Bakit no. Hindi na yun na desisyon para sa... No. Hindi na healthy. Kasi ang ano ko kasi, Kuya Julius, ang ano ko kasi, gusto kong lumayo. Nagpakalayo-layo na nga ako. Bakit ganon? Hindi nila ako binibigyan ng katahimikan. Kasi hindi kasi paraan ang pagtakbo para masolusyonan ang problema. Sige, go ahead, Sir Julius. Alam mo yung nanay ko sumira sa amin ng mga anak ko eh. Kasi ang katuwiran niya, wala na siya nagiging pera. Wala sa akin kung pera ba yan. Ang akin lang, bakit niya ako sinira ng gusto sa mga anak ko na ngayon ang tingin sa akin ng mga anak ko, isang walang kwentang ina. Hindi pa huli ang lahat. May time para bumawi ka sa mga anak mo. It's not too late. It's not really too late. Kaya pa yan Sabi ko, yung nanay ko mamamatay siya, ni katiting na luha, hindi ako magpapatulo ng luha. Hindi rin yan maganda kasi hindi po pwedeng mabuhay ka sa madilim mong puso. Kailangan mong baguhin yung pananaw mo, kapatid. Hindi pwedeng mamuhay ka na dala-dala mo ang bigat sa kalooban kasi walang gusto sa atin na kunin. Kasi this is just we are just passers-by here. Hindi tayo permanente sa mundong ito. Gusto mo ba na pag sa kabilang buhay, ang buhay mo nasa hindi sa magandang side? Of course, may time pa. And this is the right time to start, to renew your life, at iwanan mo yung lumang mong buhay. Alam niyo kung ano yung nakikita ko sa mga anak ko? Sarili ko. Yung sarili ko, nakikita ko sa mga anak ko ngayon. Sunod-sunuran sila sa kung anong sinasabi ng lola nila. Kasi ganun ako dati. Pag sinabi ng nanay ko, hala magpaiyot ka para may pera, ginagawa ko. I-rescue mo sila, kapatid. It's not too late na ma-rescue mo ang mga anak mong mga babae. Wala akong magagawa, sis. Kahit anong gawin ko, kung ayaw makinig sa'yo. They are adult already, so hindi...
hindi ka nagkaroon ng foundation with your kids. Ang alam mo kapatid, ang kaya mo, ang dapat mong gawin ngayon is acceptance. You have to accept what life you have. Kailangan yan. Kailangan mo i-accept muna. Because there's no point of complaining, no point na mag-regret. There's no point of regretting. Hindi mo na kailangan sabihin na kaya ka umiiyak dahil nasayang yung buhay mo. You cannot even hindi mo pwedeng sisihin ang sarili mo. Kasi during those process, kung ano meron ka ngayon, ipagpasalamat mo sa Panginoon kasi nasalba ka. Yes, that was a very, very good advice coming from Sir Julius. By the way, guys, sa mga hindi po nakakakilala sa aking co-host, siya po yung ating advisor dito sa channel na ito. At nakabase siya sa UK at nasa isang royal family siya nag-work as the manager of the house. He is a butler. And that was previous guest from this YouTube channel na hindi namin akalain na nung time na yan na nag-guest kami, matigas yung puso niya. Ayaw niya sa amin makinig hanggang natapos yung show, umabot yata ng 4 hours. Wala kaming kasiguraduhan kung meron ba kaming nagawa sa buhay niya, napayuhan ba namin siya ng maayos. Kasi natapos yung show na parang walang magandang pinagkahiwalayan kasi hindi namin alam kung nakinig ba siya o babaunin ba niya yung aming mga simpleng payo ng aking co-host. And then last year, nag-live ako nang wala sa yung tsikahan lang with my regular viewers. Bigla siyang dumating at naghihingi siya ng link para makaakyat muli sa aking StreamYard. Ayaw ko pa siyang bigyan dahil nga ako na baka magtapon na naman to dito na maaanghang na salita. Kasi kung panonoorin niyo yung link na ilalagay ko sa description box, really maaantig kayo sa kanya, sa inyong mapapakinggan galing sa kanyang mga revelasyon. Pero nung hindi ako nag-doubt, binigyan ko ulit siya ng link para makaakyat, and yun na nga, sobrang napalitan yung duda ko into a happy heart kasi umakyat pala siya para lang sabihin sa akin na thank you kapatid Sis Waray na ginest mo ako sa channel mo. Thank you sa payo ninyo ni Sir Julius na para akong nabanlawan ng malamig na tubig. Ngayon okay na kami ng pamilya ko. Tinawagan ko na yung nanay ko. Bati-bati na kami ng mga anak ko. Naghanda pa siya ng salo-salo para sa kanilang reconciliation. It was a very good news from her and to this channel. Now we were able to renew, we were able to give the best advice to this OFW na same situation with Carlos. Pamilya rin, awayang mag-ina din. At napanood nyo naman dyan na, di ba, sabi niya kahit daw mawala yung nanay niya, gapatak na luha, hindi siya magsasayaw. Pero nagpasalamat kami sa taas dahil napalitan ito ng positibo. Yun yung sinasabi natin na ano ba talaga yung legacy na gusto nating iwanan sa mundong ibabaw na to? Are we gonna choose the negative legacy or are we gonna choose the positive legacy? Lalo na itong mga katulad ni Carlos na merong big influence to the public, to the social media, and to the next generation. Sana i-treasure yan na irespeto siya ng mga tao, irespeto siya ng mga kabataan, at higit sa lahat, yung i-preserve niya yung title na nakamit niya na minsan lang mangyayari sa buhay. Bawat isa sa atin meron tayong mga past self. Meron din tayong tinatawag na future self. Who I am in the past and who I am in the future. At marami pa po tayong mga ma-share dito
ng mga previous guest na halos the same situation. At doon sa kay Miss Arcibal, as in talagang hindi ko talaga mahanap ang link. Siguro makikisuyo ako sa aking mga previous hub o mga regular viewer dahil sila ang aking mga witness nung nag-guest namin to si Miss Arcibal, OFW from Kuwait, anya. Ilalagay natin sa description yung kanyang kwento dahil the same din dito kila Carlos ang kanilang mga kwento about family conflict. So maraming salamat po sa inyong lahat at sana panoorin ninyo ito sa mga gusto lang at yung mga galit, huwag na kayo manood dahil baka ma-stress kayo. Anyway, thank you for watching and bye for now. God bless us all.